Si Boji, bata pa yan, magkaibigan na kami. Yung tatay niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. But he is not doing what he is supposed to do. Hindi na kontento si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno sa liderato ni Speaker Faustino Boji III. Chairperson at Acting President ng National Unity Party si Representative Puno, ang ikalawang pinakamalaking political party sa House of Representatives. Bunsod nito, kinukonsidera na umano ng kanilang partidong pag-usapan ang susunod nilang aksyon sa congressional break kung mananatili pa ba o hindi na sa majority block ng Kamara. Kung ikaw rin, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen, 'di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit, ha? Titignan namin kung dapat pa ba kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. Ang saloobin nito may kaugnayan din sa issue ng budget. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, noong December 2025, ang distrito umano ni House Speaker D ang may pinakamalaking itinaas sa Department of Public Works and Highways o DPWH allocation sa House General Appropriations Bill para sa 2026. Sinundan ito ng distrito ni House Committee on Appropriations Chairperson, Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing at kapatid nitong si Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Vanessa Swansing. Una nang iginiit ni Speaker D na lahat ng nilalaman ng panukalang batas para sa national budget kasama na ang mga pondo, probisyon at programa ay dumaan sa tamang proseso. Samantala, pinagkumpara din ni Representative Puno sina Speaker D at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, ang President's son. Bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha, no? So pinasakripisyo kami, pero sila nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila dito sa usapan nilang ganito. Para sa amin, siguro dapat may leadership by example eh. Eh dito parang baliktad eh. Pinasakripisyo mo lahat, pagkatapos kayo naman doon, medyo mas maganda sitwasyon ngayon kaysa last year. Dito ako hanga kay Majority Leader Sandro eh, di ba? Kasi siya anak ng presidente, di ba? Pero hindi nakinabang yan eh, dito sa mga diskusyon dyan sa budget. Parang nabawasan pa yata yung distrito niya. Wala pang inilalabas na pahayag kaugnay ng mga isyong ito si Speaker D. Isa rin sa inireklamo ng National Unity Party ang anilay mga proyekto sa kanilang distrito na hindi pa rin napopondohan magmula noong buwan ng Enero, kabilang na ang public works projects. Ang after effect din kasi, walang gumagalaw sa ekonomiya natin. Ang construction worker, walang trabaho ngayon. Tataas ang bill. Sa nangyari ngayon na war sa Iran and US, tumaas ang gasolina, and yet, merong 500 billion plus na budget ng DPW sa nakatago na dapat nilalabas na umiikot na ekonomiya natin. Sa usapin naman ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, muling binigyang diin ni Representative Puno na susuportahan lamang nila ang proseso kung may matibay na ebidensya. Pero iginiit na hindi pinapabura ng partido ang Vice Presidente sa issue ng impeachment. We cannot be accused of cuddling the Dutertes. No? Kasi kami yung pasimuno nga noong mga nakaraan 'di ba? Partido namin 'di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso? Duda rin sila sa sinasabing mahalagang testigo ng complainant sa impeachment na si Ramil Madriaga. You know, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people, as district congressmen, dapat may corroboration. Hindi pwedeng sinabi lang nitong isang nasa pihitan na ganito ang nangyari. Rosa Nicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.